morning. Welcome to our daily prayer and devotion. Day 4 tayo ngayon. Unahin natin si Lord. Let us worship Him. Nung una, ang akala ko ang buhay ko ay di na magbabago, at kahit ano pang gawin, lalong bumabalik sa maling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, nang halos ako ay sumuko na. Si Jesus ang nakilala, ang aking buhay ay binago niya. Magmula na ako'y magpasya, sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya. Sa langit pupunta, o kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binago mo ako. Thank you, Lord. Lumipas ang mga taon, lalong naging tapat ang Panginoon sa aking mga pagkukulang. Higit siya sa sino pa man. Kung isipin ko lamang, sa kahapon ko siya ang kulang. Sa aking mga kailangan, higit siya sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula nang ako'y magpasya, sa aking puso'y paghariin siya. Anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya. Sa langit pupunta, o kay buti ng Diyos, at ako'y binago niya. Ayan, let's pray. Lord, thank you for today. Maraming salamat na binigyan mo kami ng panibagong araw sa aming buhay. Binigyan niyo kami ng pagkakataon upang sambahin ka. Binigyan mo kami, Panginoon, ng oras upang kilalanin ka. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pagpapala sa lahat ng bagay na aming ginagawa. Patuloy kang pupurihan, patuloy kang sambahin sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Ayan. So, ulit, good morning, no?
Today, let us meditate the Word of God. Sorry, medyo hindi pa ako nakasuklay. Alright. Now, the first day, pinag-usapan natin yung kung ano ang pinakamahalagang utos. Yun ay ang mahalin ng Panginoon sa buong puso, sa buong kaluluwa, at sa buong isipan. The second day around is nagbaba ang Panginoong Hesus ng bagong utos. Yun ay mahalin natin ang ating kapwa ng katulad ng pagmamahal niya sa atin. No? The third day, doon, dinefine, no? Pinaliwanag kung ano ang klase ng pagmamahal, kung ano ang pagmamahal na tinutukoy ni Jesus na gawin natin sa ating kapwa. No? In connection with that, napaisip ako, bakit sa tatlong devotion natin, yun ang paksa, yun ang tinatahak natin. Today, dadalhin tayo ni Lord doon sa sulat ni Mark, chapter 1, no? Ito yung preparation ito yung panahon, no? Sa chapter 1 dito natin mababasa, chapter 1 ng Mark, yung pagbautismo sa ating Panginoong Hesus, no? But we will do the highlights in verse 1 to 8. Okay? So ito yung sinasabi dito. This is the good news about Jesus Christ. Napakagandang balita to. The Son of God, it began as the prophet Isaiah had written. Ito po sinasabi doon sa prophecy ni Isaiah. God said, I will send my messenger ahead of you to open the way for you. Someone is shouting in the desert, get the road ready for the Lord. Make it straight path for him to travel. So John appeared at the desert, baptizing and preaching, turn away from your sin and be baptized. He told the people, and God will forgive your sins. Many people from the province of Judea and the city of Jerusalem went out to hear John. They confessed their sins, and he baptized them in the Jordan River. John wore clothes made of camel's hair, with the leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. He announced to the people, the man who will come after me, much greater than I am not good enough even to bend down and untie his sandals. I baptize you with the water, but he baptize you with the Holy Spirit. Now, ito pala yun siya. Ito yung sagot sa tanong, bakit niliwanag ng Diyos? Bakit ni-reveal ng Diyos sa atin? Bakit in-impress ng Diyos sa atin? Tinuro ng Diyos sa atin sa 3 araw. Yung about sa mahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa at buong isip. Pangalawang araw, nagturo siya ng bagong utos, mahalin ninyo ang inyong kapwa ng katulad ng pagmamahal ko, sabi niya, sa inyo. Pangatlo, dinefine niya kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig daw, sabi doon, the love of God revealed through giving His life. No? Ito yung sagot kung bakit yaon yung ni-reveal ni Lord sa atin. Bakit? Ito yung in chapter 1 kasi ng Mark, ito yung prophecy ni Isaiah, particularly in verse 1 to 2, na ihanda ang daanan ng Panginoong Hesus. No? Ihanda ang pagdating ng Panginoong Hesus. Wow. Nakakamangha lang kasi ito pala yung proseso.
ihanda yung pagdating, daanan ng Panginoong Hesus. Bakit? Sabi ni John sa chapter 11, chapter 7 tayo mag-una. He announced to the people. Ito yung in-announce ni John. The man who will come after me is much greater than I am. I am not good enough to bend down and untie his sandals. Verse 8, ito yung pinakamaganda. I baptize you with water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Wow. Church, ito yung reason why pinag-usapan natin yung tatlong devotion natin. Ito yung reason. Bakit? Because gusto ng Diyos. Because si Jesus mismo ay parating sa ating mga simbahan, sa ating mga iglesia. What ba? Or how? Why? Okay, why? Ano dahilan? What are the reason? No? Sa pagdating ni Jesus sa church natin. Ano yung gagawin niya? Yun yung tamang term. Ano pala yung gagawin niya? Now, ito yung exciting doon, dito. In verse 8. Sabi ni John, I baptize you with the water, but he will baptize you with the Holy Spirit. Now, ito yung exciting doon. Kasi, in this last days, no, the Lord will allow His Holy Spirit to dwell in us, in our lives first, in our family, in our services in the church. Okay? Ipapadala ni Kristo ang banal na Espiritu. In other words, the Holy Spirit will do great and mighty things in your lives, in my lives, in our lives, and mostly in our church. Nabalikan natin yon. Kaya pala tinuro ng Diyos sa atin kung paano natin mahalin ang ating kapwa. Bakit? Yun po kasi ang pwedeng magiging hadlang sa paggalaw ng Santong Espiritu sa ating mga simbahan. Yung kasi ang pwedeng magiging hadlang. Now, kapag kagising ko kanina, napaisip talaga ako bakit ito yung devotion, bakit ito yung nagiging message ni Lord today. Now, kung balikan natin ang verse 1, ihanda nyo. Okay? Sorry, medyo nga pala yung mata ko, medyo masungit, no? Anyway, now, in verse 1 and 2, sinabi dito, particularly in verse, simulan lang tayo sa 1. This is the good news about Jesus Christ, the Son of God. It began as the prophet Isaiah had written. God said, I will send my messenger ahead of you to open the way for you. Now, dito muna tayo. I will send my messenger. Ibig sabihin, those following 3 devotion, pinauna na ng Diyos. Kumbaga, ito na yung preparation. Okay? Prepare nyo na yung puso nyo. Mahalin nyo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa at buong isipan. Mahalin nyo yung iyong kapwa katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Tapos sinabi doon sa 3rd devotion natin, dahil ito yung pag-ibig na ginawa ko, binigay ko ang aking buhay, sabi ni Jesus, para mahalin kayo. So ito yung preparation. Kasi kung hindi natin magawa yun, okay? Yun po yung magiging pwedeng hadlang para sa plano ng Diyos na magagandang bagay sa ating iglesia, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, at higit sa lahat, sa paglalim ng ating pagkilala sa Panginoon. Now, verse 3, someone who is shouting from the desert, get the road ready for the Lord, make a straight path for Him to travel. So this is all about preparation.
Why? In verse 8, ito yung pangako. The Lord will allow the Holy Spirit. The Lord once again will baptize the church with the Holy Spirit. And I believe, naniniwala ko na ang Santong Espiritu ay may malalaking bagay na gagawin sa ating mga iglesia, sa ating mga simbahan. No? The Lord is always ahead of time. Tinuro niya muna sa atin ang paghahanda. Kasi mayroon pala siyang gagawin. Sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, at higit sa lahat, sa ating simbahan kung saan tayo naroroon. Let us just be open our heart. Buksan natin ang ating puso. Palagi. Huwag nating patigasin ng ating puso tulad ng ginawa ni Paraon. Bagkus, palambutin natin ang ating puso. Intindihin natin, unawain natin kung ano ang ibig sabihin ng Diyos sa mga salita niya na tinuturo sa atin. Kaya sa araw na itong kapatid, sabihin ko sa iyo, let us just be excited. Bakit? Merong gagawin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat, at higit lalo sa mga iglesia o sa mga simbahan kung saan ka naroroon. Ito yung pangako ng Diyos. Kaya just have faith. Excited ka dapat. Huwag kang mapagod sa pagpapagal. Huwag kang mapagod sa paglilingkod. At huwag kang mapagod na itaas ang pangalan ng Diyos sa buhay mo. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa umagang ito at pinaliwanag mo sa amin ang iyong layunin. Kung bakit mo tinuro sa amin kung ang tamang pagmamahal sa iyo, ang tamang pagmamahal sa aming kapwa, at kung ano ang pagmamahal na pinigay mo sa amin. Ito pala yung dahilan, Lord. Dahil gusto mong gumalaw, dahil gusto mong gumawa ng magagandang bagay sa aming buhay at sa aming iglesia. Father, pagpalain mo ang aming mga leaders, ang aming mga pastor, Pastor Ferdinand Ventura, Lord God. Sister Joy, Lord, huwag mo silang papabayaan. Bagkus bigyan mo sila ng kaalaman. Pagbigyan mo sila, Panginoon, ng knowledge at wisdom, Lord God, para sa iyong gawain, Lord, na iniatang mo sa kanilang balikat. Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas, physically, mentally, spiritually, and even emotionally, Father God. Ilayo mo sila sa mga trahedya, sa mga balak ng kaaway na disturbuhin ang gawain ng City of Hope Urban Mission. Maging ang aming pastor, Lord God, pagpalain mo, Pastor Rewel Perez, kasama Sister Nitz at kanyang may bahay. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang alagaan, patuloy mo silang palawakin ang kanilang pagkilala at pag-unawa sa iyo, Lord God. Kung meron man, Panginoon, mabigat sa kanilang puso at isipan, Lord, tanggalin mo po ito. Hayaan mo, Lord, na ang iyong banal na presensya ang siyang patuloy na manguna sa kanila. Lord, I pray for my family. Dalangin ko, Panginoon, yung provision, ang iyong provision na pagbibigay, Lord God, sa lahat ng aming mga pangangailangan, materially, physically, spiritually, and even emotionally, Father God. Continue, Jesus, to build our relationship with you. Continue, Jesus, to help us para lumapit kami sa iyo. Mas lalong mapalapit kami sa iyo. In the day onward, hayaan mo, Panginoon, na ang iyong salita ang siyang patuloy na mananahan sa aming buhay at sa aming puso. Pagpalain mo maging ang aming mga local churches. City of Hope Canada, maraming salamat, Lord, sa iyong pag-iingat sa kanila. Brother Mark Guerra, kasama Pastor Kate, Lord God, at saka yung buong team na nandoon para sa iyong gawain. Lord, palagi mo silang ingatan, palagi mo silang bigyan ng matuwid na landas sa paglilingkod sa iyo. Lord, patuloy mo silang palaguin, not just materially, but also spiritually, Father God. Pray even for the City of Hope Marikina, Lord God. Mamaya may gawain kami doon.
Ingatan mo, Panginoon, ang aking mga kapatiran sa City of Hope Marikina. Ikaw ang magpalago sa iyong gawain, Lord God, sa lugar na yan. At hayaan mo ng iyong banal na presensya ang siyang gagalaw, kikilos, at gagawa, Lord, ng magagandang bagay para sa iyong gawain. Maging ang City of Hope Banyadero, Lord God. Ingatan mo ang aming mga leaders, ang gawain, Lord God, patuloy mong palaguin. Kasama ang mga pastor na nakatalaga, Lord God. Pastor Jay, ingatan mo siya. Huwag mo siyang pabayaan, Lord God. Bigyan mo siya ng katalinuhan para sa pagbigay ng wisdom sa mga kabataan, Lord God. Maging sa kanyang mga gawain na binigay mo sa kanya. Maging ang City of Hope Kanlubang, Lord God. Pagpalain mo rin ang mga pastor na naka-assign doon. Kasama ni Pastor JP, Lord God. Ingatan mo siya. Bigyan mo siya ng kaalaman at bigyan mo siya, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba, pusong nakatuon lamang sa iyo, Lord, sa lahat ng bagay. Sa Master Jing, Sister Jackie, Lord God, buong team Kuya Alfred, Lord, pagpalain mo sila, Lord. Maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon. City of Hope General Trias, Lord God. Ingatan mo ang gawain ng General Trias. Hayaan mo, Lord, na ang iyong pangalan lamang ang maitaas. Kasama ang mga leaders, mga pastor na naroroon, Panginoon. Pastor LD Shoko, kasama ang kanyang buong pamilya. Sister Liza at Sister Rodora, Lord God. Tita Rodora, Lord, ingatan mo po sila. Pagpalain mo po sila, Lord God. Kasama Pastor pamilya ni Pastor Arman, Lord. Patuloy mo silang palaguin sa iyong gawain, Lord. Sister Laila, Kuya Gary, huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Give them your favor, Lord. Give them all your favor. In Jesus' name. Maraming salamat maging sa City of Hope, Batangas City. Sa pamamahala ni Pastor Gino C. Kasama ang kanyang pamilya, Sister Mia, Lord. Patuloy mo silang palaguin, maging si Brother Elmer at saka yung buong pamilya niya, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan. Huwag mo silang pababayaan, Lord God. Hallelujah. Lord, the City of Hope, Dasmariñas, and even the City of Hope in the KDM, Lord God, sa pamumuno ni Pastor Ronel, Panginoon. Ingatan mo sila, Lord. Maraming salamat at binigyan mo sila ng kalakasan. Binigyan mo sila, Panginoon, ng bagong lakas, ligaya, at higit sa lahat, Lord God, bagong motibasyon sa paglilingkod sa iyo. I pray even the City of Hope, Lipa. Ingatan mo, Panginoon, si Pastor John Mark, maging ang aming mga partners na mga pastor, Lord God. Si Pastor Pahardo, Lord, ingatan mo din sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Hayaan mo na lumago, lalago, at lalago pa ng lalago ang iyong gawain sa City of Hope Urban Mission. Lord, I pray even the City of Hope Sogoy, Sorsogon. Ingatan mo maging ang aming mga kapatiran doon. Ang pastor, Lord God, na inassign mo, Pastor Hiner, Lord God, huwag mo siyang pabayaan. Pagkos, bigyan mo siya ng katalinuhan, bigyan mo siya, Panginoon, ng kaalaman sa pangunguna, Panginoon, sa pagpanguna, Lord God, sa gawain doon sa Sorsogon, sa Bicol area, Panginoong Isus. Maging ang City of Hope na bubuksan pa sa Cavite City, Lord. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam sa aming puso kung ano ang motibo nito. Lord, make our hearts in a right motive. Lead our hearts in a right method. Lord God, wala pong ibang magtatayo ng gawain kundi ikaw. Kaya hayaan mo, Lord, na ang iyong gawain, ang iyong pangalan ang siyang maitaas. Maging ang upcoming City of Hope, GMA, Lord God, sa pangunguna ni Pastor Pons, Lord God, patuloy mo siyang ingatan, patuloy mo silang palaguin sa kanilang pananampalataya, palaguin sa kanilang pagtitiwala at palaguin, Panginoon, sa kanilang commitment sa paglilingkod sa iyo. Lord, I pray even the upcoming City of Hope, Santa Rosa, Lord God. Kung sino man ang iyong ilagay sa lugar na yan, ikaw po, Panginoon, ang maghahanda sa lahat ng bagay.
Ikaw po, Panginoon, ang manguna sa lahat ng bagay. Pagpalain mo ang mga kapatiran na nandyan at willing na buksan ang kanilang puso para sa paglilingkod sa iyo. Lord, I pray for our partners, maging si Pastor Avelino Abacay, kasama si Ate Lorena. Muli, Lord God, dinudulog ko sa panalangin ang kanilang commitment sa iyo, ang kanilang pamilya, kung paano mo sila ginamit at ang gawain ng King's Church International, Lord God. Hayaan mo, Lord, na palaguin mo ito ayon sa iyong kalooban at ayon, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Lord, protect Pastor Abe's family. Provide every need, Lord God, na kailangan nila. Help them, Lord. Huwag mo silang pababayaan. Huwag mo silang pagkulangin, Lord, sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon. Maging ang aking mother church, na CFF, Panginoon, that Christ Faith Fellowship, sa pangunguna ni Papa Edgar Bantigi, Lord, kasama si Kuya Gagay, sa buong pamilya, Lord God. Ingatan mo ang CFF dahil marami kami na naging bunga sa ministeryong yan. Palaguin mo, Panginoon, at hayaan mo na ang iyong gawain sa CFF, Lord God, ang siyang patuloy na maitataas ang iyong pangalan, patuloy na lalago ayon sa iyong kalooban. Lord, I pray, maging ang aming gawain sa araw na ito, hayaan mo, Panginoong Hesus, na maging sentro ka palagi sa aming gagawin. Maging sentro ka palagi sa aming puso. At maging sentro ka palagi sa aming isipan. Ingatan mo po kami, patnubayan niyo po kami, Lord God, sa lahat ng aming gagawin sa araw na ito. Make the day as a blessing to us. Gawin mo pong pagpapala ang araw na ito, Lord God, para sa amin. At bigyan mo po kami ng kalakasang pisikal, kalakasang emosyonal, at higit lalo sa lahat, kalakasang espiritual sa paglilingkod sa iyo. Ingatan mo ang lahat ng iyong mga alagad. Ingatan mo ang lahat ng iyong mga gawain. Palaguin mo ang lahat ng iyong mga alagad. Palaguin mo ang lahat ng iyong gawain, Panginoong Hesus. Banal na Espiritu Santo, hipuin mo ang bawat isa. Nang sa gayon, magkaroon kami ng bagong lakas, bagong ligaya, at bagong pag-asa sa paglilingkod sa iyo. Pinupuri ka, sinasamba ka namin sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Amen at amen. Ayan. Good morning ulit. Hindi na talaga tayo bumababa sa 28 minutes, no? Yan na talaga pala pag live, no? Parang maraming extra time. Unlike kung nasa higaan lang, reading one verse, praying, 15 minutes tapos na yun. So, see you tomorrow. Kung napansin nyo, walang title palagi yung nakapost natin sa kadahilanan na alam ko kasi merong message si Lord na naka-series na kumbaga na nagkukunik-kunik. Kaya tulad ngayon, hopefully tomorrow same time pa rin kasi tingin ko mas maganda pag ganitong oras. God bless you guys, and then have a great day, no? Gawa tayo para sa ating pamilya at para sa ating paglilingkod. Thank you.